Magandang araw po sa lahat. Babae, naritong iyong anak. Anak, naritong iyong ina. Pamilyado na ang salitang ito para sa ating mga Kristiyano. Siyempre, higit sa ating mga Katoliko. Akalain nyo, ang ating bansa ay tinawag ding Pueblo Amante de Maria o sa Tagalog, Bayang Sumisinta kay Maria. Bakit? Dahil sa marubdob na debosyon natin sa mahal na ina. Kapag kapistahan ng Lourdes, grabe ang mga Pilipino kung paano ipagdiwang ang kapistahan ng Lourdes. Halos mapuno na rin ang ilang mga simbahan dahil sa haba ng pila. Mga pagpahid lamang ng langis sa kanilang mga noo sa pag-asang gagaling sila sa kanilang karamdaman. Kapag kapistahan din ng Fatima, ganun din. Hindi lang mismo sa pista, kundi kung kailan yung anibersaryo ng aparisyon ng Fatima, pinagdiriwang din nating mga Pilipino. Bakit pa ako lalayo? Dito pa lang sa ating dambana at parokya, grabe na ang debosyon natin sa mahal na ina, lalo sa Immaculada Concepcion. Akalain nyo, 3 araw yung kapistahan po natin. 3 araw nating pinagdiriwang yung karangalan sa Immaculada Concepcion. Isasama na natin yung nobenaryo. Kung ating tatantyahin, 12 araw po na ating pinaparangal ang mahal na ina sa kanyang kapistahan. Pero may gusto lang po akong ikumpisal sa inyo. Father, sorry din po sa inyong lahat. Sa katunayan po kasi, kahit ako po na nandito sa parokya, na naglilingkod, hindi po malalim ang debosyon ko sa mahal na ina. Huwag po kayo mabibigla. Magpapaliwanag po ako. Hindi po malalim yung debosyon ko sa mahal na ina, pero bilang siya ay ating ina, mahal ko rin po siya. Ang pagkakaunawa ko po kasi sa salitang debosyon, deboto o namamanata, ay malalim yung relasyon sa isang santo o santa. Kumbaga, yung mga titulo nito, yung mga dasal, yung mga kwento at mga background history ng mga aparisyon o kwento na alam ng mga deboto. Ako po kasi hindi ganoon. Bagamat minsan nagro-rosaryo at naglilingkod po dito bilang isang kabataan, isang katikista at isang sokom, ay hindi po ganoon kalalim ang debosyon ko sa mahal na ina. Pero mahal ko po siya. Naalala ko noong taon 2023, kapistahan ng Immaculadang Concepcion, matapos ang iprosesyon ng mahal na ina, nakita ko, pinagmasdan ko po yung mga taong nagsisiksikan, pero hindi nagkakagulo, mahawakan lamang yung orihinal na imahe ng Immaculada Concepcion, na may pag-asang yung panalangin nila ay maihatid ng mahal na ina natin sa ating Panginoong Jesucristo at masagot yung mga panalangin nila. Napabuntong hininga po ako noon at nasabi sa sarili, grabe, ganito katindi ang debosyon nila sa mahal na ina. Matapos kong sabihin yon, alam nyo po, first time ko po sa buong buhay ko na nakibulong po ako. Nakibulong ng dasal habang nasa malayo at tinatanaw yung mga tao na nagsisiksikan pero hindi nagkakagulo. Ang sabi ko po, yung dinasal ko po sa mahal na ina ay yung taon-taon kong dinadasal simula noong ako po ay mag-grade 6. Umasa po ako na baka mahatid ng mahal na ina sa kanyang anak yung dasal kong yon. Kasi halos taon-taon po parang hindi po sinasagot ng Diyos yung panalangin ko. Baka po sakali, yung mahal na ina natin, mahatid po niya sa ating Panginoon yung dasal. Sino ba namang anak ang hindi makakahindi sa kanyang ina? Okay lang po ba magkwento ako?
Hindi naman po ito mahaba. Susubukan kong paikliin. Ako po kasi ay nagmula sa broken family. Gaya ng ilang mga kabataan, si mama po ay OFW simula noong ako po ay nag-grade 2. At doon nagsimula ang mahabang kwento at pinag-ugatan kung bakit nasira ang pamilya namin. Pero wala pa po akong muwang noon. Hindi ko pa po kasi alam yung sitwasyon ng pamilya namin. Ang alam ko lang po, nag-aaway sila, nagkakagulo, nagsasagutan. Halos wala pong ideya anong meron. Grade 6 na po, graduation ko. Sinorpresa po ako ng mama ko, umuwi siya. At hiniling po ng papa ko na magkaroon kami ng family picture dito po sa may Tropicana. Yung Tropicana po, yan po yung dating trabaho po ng mama ko. Isang photographer din po. Pero hindi po natuloy yung family picture dahil ayaw din po nung isa. Nanatili si mama sa Pilipinas, pero hindi siya namin kasama. Umuwi po kasi siya sa probinsya namin at doon na malagay ng ilang taon. 12 taon na po ako nang unti-unti ko pong maintindihan ano daw po nangyayari sa pamilya namin. At yun din po ang edad ko nung mamulat din po ako sa salita ng Diyos nang mapasok po ako dito sa simbahan at maglingkod bilang isang kabataan. Nagsimula po ako maging miyembro ng isang charismatic community sa may Hulong Duhat, yung Family of God po. At nasundan nang makapasok nga po ako rito sa simbahan, maging isang youth member. Hanggang tumatakbo yung panahon, yung taon, at sa loob ng mahigit 5 o 6 na taon, lagi ko pong dinarasal sa Panginoon na sana mapag-ayos ulit yung pamilya namin, mabuo, at maging kagaya kami ng ibang pamilya nandyan na nagsisimba, magkasabay. Pero alam nyo po, tahimik lang po yung Diyos noon. Wala siyang kibo. Wala siyang kibo sa mga dasal ko. Hanggang sa nag-grade 11 na po ako, tumawag po yung ate ko sa akin sa paaralan at ang sabi, susunduin daw po namin si mama dahil makikipagkita po siya sa amin sa Manila. Tuwang-tuwa po ako noon. Akala ko po okay na. Pero ayun po pala, magpapaalam po ulit si mama. Alis ulit siya, mangingibang bansa. Tapos pinaalalahanan niya po kami kung ano yung mga kailangan gawin, mga certificate, mga resibo, mga papeles, na kung may sakaling mangyari po sa kanya sa ibang bansa, ay alam po namin kung saan po kami lalapit. Pero sana po hindi po mangyari. Halos 5 taon ulit yon. Hindi namin siya nakita. Kasagsagan din ng pandemic. Pero through messages, nakakausap naman po namin siya. At taon-taon, pinagdarasal ko pa rin na sana mabuo ulit yung pamilya po namin. Kayo rin po ba may mga panalangin na hanggang ngayon hindi tinutupad ng Panginoon? Ako po kasi, yung taon-taon kong pinagdarasal na yon, sinagot po ng Panginoon yon. Alam nyo, totoo nga, kailangan lang talaga nating maghintay sa mga dasal natin. Dahil darating din ang araw, sasagutin din ng Panginoon yan sa tama at nararapat na panahon. Taon 2024, nang sagutin na ng Panginoon yung taon-taon kong pinagdarasal ko sa Kanya. Alam nyo, sa wakas, si Mama umuwi na rin. Nanatili sa bansa ng ilang araw. At alam nyo po, si Papa, pumayag na rin na makasama namin siya uli.
Pero nakapiling namin si mama na wala na siyang hininga. Wala na si mama. Naaksidente po kasi si mama sa ibang bansa. Nadulas at tumama ang ulo. Batay po sa concerned citizen na Pilipino rin po na OFW sa ibang bansa. Tumulong po siya sa amin na makauwi po si mama. Ngunit, pinangunahan po kami ng mga kamag-anak ni mama at inayaan po namin na sila po yung magproseso ng pag-uwi niya. Pero ilang araw po, wala po kaming balita kung nasaan na si mama. Nakauwi na ba siya? Nakasakay na ba sa aeroplano? Wala. Tinatanong namin sila, pero galit po sila. At para po kaming nagtatago-taguan, hindi daw po nila alam kung nasaan si mama o bakit hindi nila tanongin nasaan na ba siya. At ang sabi po sa amin ng concerned citizen na tumulong po sa amin, nakauwi na nga po siya dito. Pero ayun pa rin po, nililihim pa rin po ng kamag-anak ni mama kung nasaan nga siya. At ayun na po yung proseso, nalaman po namin na nasa kanila po si mama. At kami po ni ate, nag-usap kami ng pamilya, kami magkakamag-anak po rito, nag-usap kung papauwiin ba namin si mama dito o dito ba ililibing, dito ba ibuburol. Pero sabi po, nagtatalo po kami na siguro doon na lang sa probinsya kasi doon din po nakalibing yung lolo ko. At yun yung mahal na mahal ng lolo ko na anak niya. Pero sabi ko po, ilang taon na po kasi si mama wala sa piling namin. Ilang taon din po nilang nakasama si mama. Bakit hindi naman makasama namin? Kahit wala na siyang hininga, nakahiga, nakapikit, walang pakiramdam. Hindi man sa inaasahan kong kasagutan sa dasal ko, pero ang mahalaga, sinagot ng Panginoon yung dasal ko. Yung mabuo ulit yung pamilya po namin. Maganda po, di ba? Yung sagot ng Panginoon. Right timing po. Hindi man po sa inaasahan. Pero masaya po ako kasi hindi tahimik ang Diyos. Sinasagot ng Diyos yung mga panalangin po natin. Hindi sa inaasahan lang natin. Pero ganun ang buhay. Ganun ang pananampalataya po natin. Ang mahal na ina, habang siya'y nasa paanan ng krus at nasisilayan ng kanyang anak na malapit ng mamatay, tahimik lamang siya. Walang salita, kundi nakatayo at nakatindig. Kung babasahin niyo po yung 4 na ebanghelyo, wala naman pong sinabi ang mahal na ina roon. Ayun lang pong sabi, nakatayo siya sa paanan ng krus. Siguro nakatingin din sa anak niya, kasama yung alagad na minamahal at iba pang mga babae. Kahit na hindi man ganito yung pinalangin natin, o hindi man ganoon yung pinalangin ng mahal na ina, na makita yung anak niyang nakahandusay sa krus, alam niya po sa puso niya na ito yung magandang plano ng Diyos. Hindi man po niya pinalangin, pero alam po niya sa puso niya na iyon ay plano ng Diyos. Naunawaan po ninyo, bagamat normal na magkaroon po tayo ng emosyon ng pagkadismaya o pagkalungkot kapag di po tinutugon ng Diyos yung mga panalangin po natin. Minsan sinasabi natin, Lord, nagsuserve naman po ako, bakit yung dasal ko nasaan? Lord, araw-araw ako nagsisimba,
nagkukumpisal, tumatanggap ng komunyon. Asan po yung answered prayer ko? Makikita din po natin yung iba, yung mga personal na buhay ng iba, hindi naman po kagandahan, hindi naman din po sila naglilingkod. Yung kapitbahay po natin, chismosa, chismoso. Pero, bakit sila pa yung umaasenso? Sila pa yung parang mas pinapakinggan ng Diyos. Hindi po maiiwasan ang emosyon na ganoon. Pero, lawakan po natin at payabungin yung pananampalataya na meron tayo. Maghintay. Sabi nga po, pag nanalangin ka, ang tugon ng Diyos, oo, hindi, maghintay ka. Kasi may oras at panahon na tutugunin po ng Diyos ang lahat ng panalangin po natin. Kung gusto nyo po bukas, masagot na po yan. Kung hindi po yan naaayon sa panahon at kalooban ng Diyos, hindi po yun tutugunin ng Diyos. Dahil pagdating ng araw, pag tinugon po niya, mapapasabi na lang po tayo, kaya pala ganito. Kasi ito ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay ko. Nangyari na rin po ba sa inyo yon? Hindi po mali yung mga pinagdarasal po natin sa buhay. Wala pong mali roon dahil yun ay kahilingan po natin at sa tiyak po natin, yun ang nararapat na mangyari sa buhay po natin. Wala naman pong mali sa panalangin. Maliban na lamang po kung hindi yun intensyon o maling intensyon o hindi magandang intensyon yung panalangin po natin. Mas pinaayos po kasi ng Panginoon at tinatama ng Panginoon ang mga dasal po natin. Ang ikatlong huling wika ay hindi lamang tungkol sa paghahabilin o sa pananampalataya, kundi isa rin pong pagninilay sa kahalagahan ng buhay, sa pamilya at sa kapwa po natin. Nakita po ninyo, hindi po sa pamilya o kamag-anak ni Mama Mary, inihabili ng Panginoon siya. Mag-isa ang mahal na ina, pero hinabilin po ng Panginoon sa pinakamamahal niya pong alagad. Yun po yung kahalagahan ng buhay, ang pagdamay sa kapwa po natin. Hindi man po natin siya kilala o nakakasamaan man po natin ng loob, hindi man po maganda yung naging relasyon po natin sa kanila, pero hindi po ba kayo naaawa kapag nagdalamhati, nalungkot, nasaktan, nabigo, o di kaya makita nyo na naubos yung kayamanan at walang-wala na, namamalimos, o di kaya nangungutang, hindi po ba kayo naaawa? Siguro ilan sa inyo sabihin, bakit ako maaawa? Pero, yun po kasi yung kahalagahan ng buhay. Yun din po yung tinuturo ng ikatlong huling wika. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Yun din po yung gustong gawin at misyon ng ating simbahan. Tayo po narito sa parokya ng Immaculada Concepcion at pinayabong po natin yung kahalagahan ng buhay, yung conception, yung paglilihi. Alam po natin, siguro po mailan din po dito, na tutol po sa abortion. Isang issue na sobrang, siguro hindi na natin pag-uusapan. Pero, yun po yung layunin ng simbahan po natin. Pagmasdan yung kahalagahan ng buhay. Hindi dahil sa nakikita man natin o hindi, kundi kahalagahan na mayroong buhay. Nasa loob man yan ng sinapupunan o nag-aagaw buhay. Buhay pa rin po yung pinag-uusapan. Babae, narito ang iyong ina, yung iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Pinagmamasdan nyo rin po ba ang inyong mga anak?
mga magulang, mga anak, minamasdan nyo rin po ba ang iyong mga magulang? Nagkakasamaan ng loob, paminsan. Pero alam nyo, totoo nga yung mga sinasabi ng mga magulang, tatay man yan o nanay, pag sinabi nila sa atin, hindi po ba, huwag kayong iiyak pag ako nawala ah. Hindi natin maintindihan yon mga anak, kasi hindi pa dumarating. O di kaya sasabihin ng iba, habang nandyan pa ang iyong mga magulang, mahalin mo, sundin mo. Kasi pag nawala na, baka sabihin mo, Mama, Papa, mahal na mahal po kita, pero wala nang pakiramdam yung mga magulang mo. Yun po yung natutunan ko sa buhay. Bagamat hindi ko nasilayan ng aking ina sa mahabang panahon, kahit bata lang po ako noon na nakakasama ko po siya, hindi po swak, kumbaga, o hindi po naaayon sa buhay ko na nakapiling ko siya ng matagal. Hindi ko rin po nasabi sa kanya, nung siya'y nauwi dito sa Malabon, na nakahiga, na mahal ko siya. Kasi natutunan ko po sa mga nakapaligid sa akin, habang nabubuhay ang iyong ina, sabihin mo na mahal mo siya. Hindi lang sa salita, kundi sa pagsunod at paggawa. Mahalin po ninyo yung mga magulang, mga kabataan. Dahil darating din po yung araw na sasabihin nyo rin po sa kanila, mahal na mahal kita. Nang may pagtangis. Hindi man po sa tinatakot ko ang iba ng mga magulang na narito, pero darating din po kasi yung araw, lahat po tayo sasabihin ng mga mahal natin sa buhay na huli na mahal nila tayo. Buti pa ang Panginoon, nahabilin na agad ang kanyang ina sa minamahal niyang alagad. Sana tayo din, yung kapwa po natin, ihabilin po natin sa bawat isa, miski po sa sarili po natin. Damayan po natin sila. Tulungan po natin sila. Ang buhay ay hindi po kawalan. Ang buhay po ay mahalaga. Tayo po na nagsisimba sa parokya ng Immaculada Concepcion, yun sana po ang matutunan po natin. Hindi lang po sa Semana Santa, hindi lang po sa kapistahan ng Concepcion, kundi sa buong taon at buong buhay po natin, pahalagahan po natin ang buhay. Kung may namamalimos man po sa labas at wala po tayo mailabas na pera o panlimos, siguro yung panlimos na lamang po natin ay panalangin para sa kanila. Sa mga nasunugan, nawalan ng tahanan, mga nawalan ng mahal sa buhay, kung wala po tayong maitutulong ng pisikal o material, siguro yung panalangin na lamang po natin na sana hindi mawalan sila ng pag-asa. Hinabilin tayo ng Panginoon sa kanyang ina at tayo rin sa kanya rin namang ina. Nang sa gayon, maramdaman nating hindi tayo nag-iisa. May isang ina na nariyan handa tayong samahan kahit sa gitna ng hapis ng ating buhay. Mga kapatid na mga nasaktan, iniwan ng mahal sa buhay, naulila, pakiramdam na walang nag-aaruga, sa mga nag-iisa na lang, sa mga nagdadalamhati, huwag po kayong mag-alala. Wika po kasi ng Panginoon sa atin, mapalad kayong nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sa tulo ng lungkot, may ligaya. Sa bawat luha, may pagtahan. Kaya, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Yung mga panalangin po ninyo na hindi pa sinasagot hanggang ngayon, huwag po kayo mawalan ng pag-asa.
sasagutin po yan ng Panginoon sa tamang panahon. Minsan, nanalangin tayo, hindi naman yun yung panalangin natin. Pero yun pala yung paghahanda ng Panginoon sa atin. Paghahanda, masagot yung panalangin na mayroon tayo. Mga kapatid, itong ikatlong huling wika, pag nilayan po natin, manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. At alalahanin na hindi ka nag-iisa, sasamahan ka niya. Gayun din po sa mga nahihirapang magkumpisal, humingi ng tawad, na feeling nyo, hindi na ako papatawarin ng Panginoon, tadtad na ako ng kasalanan, natatabunan na ako ng kasalanan. Tandaan nyo po, hinabilin niya tayo sa mahal na ina. Lumapit po kayo sa mahal na ina. Gaya ko po, lumapit sa mahal na ina. Kita nyo po, tinugon yung panalangin ko. Baka kayo rin po, pag lumapit kayo sa mahal na ina, o sa panahon na hindi po kayo makalapit sa Panginoon, lumapit po kayo sa mahal na ina at tutulungan po niya kayong ilapit sa kanyang anak at mas mapalapit po sa kanya. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Amen. Magsitayo po ang lahat.